Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus para ipagpatuloy ang ating usapan tungkol sa mga common na sakit ngayong tagulan. Kasama pa rin natin si Dr. Marlon Joselito Roberto F. Molan. Ngayon naman po, Doc B-Boy, ang pag-uusapan naman natin ay isa pang sakit, no? Karamdaman na tumataas din ang kaso lalo na ngayong tagulan. Lalo na ngayon na ang dami ring nagbabaha. Ang leptospirosis. So, Doc B-Boy, paki-explain nga po sa ating mga health checkers, ano po ba ang leptospirosis? Kung kanina, nabanggit natin sa mga listeners na sumusubaybay, ang dengue ay isang viral infection gawa ng isang virus. Ang leptospirosis naman ay isang sakit na ang sanhi ay isang bakterya. Ang bakterya na ito ay tinatawag natin mga Leptospira species. No? So, ang leptospirosis ay isang sakit na dulot ng Leptospirosis species na nagmumula sa ihi ng daga at iba pang hayop tulad ng baboy, kambing at iba pang maaari na yung mga excretes material nila o yung mga waste materials nila na sumasama sa tubig baha or sa soil. Pwede. So, maaaring pumasok itong kontaminadong itong bacteria ito, maaaring pumasok ito sa katawan natin through sa mga sugat natin sa paa, mga pitak sa balat, pwede sa mata, sa ilong o sa bibig. Kapag lumulusong tayo sa mga baha or sa mga body of water sa may infected na Leptospira na bacteria, no, gawa ng sa ihi ng mga nasabi kong hayop kanina sa kadaga. Doc B-Boy, nabanggit po ninyo na hindi lang po ito nakukuha sa ihi ng daga. So meron pa po palang ibang mga animals na pwedeng ito ay makuha din sa kanilang mga waste. Tama po? Yes, oo. Kaya nga at risk din yung mga farmers sa mga provinces. Kaya meron din mga cases na nakikita na hindi naman binabaha. No, pwede yun sa baboy, sa kambing, sa may mga certain cases sa aso. Pero ang pinaka-common kasi na harboring agent is yung daga talaga. Yun po pala yun, no? So, very interesting po yan na information na nakuha ko dito, no? Na hindi lang sa daga pala ito nakuha, kundi sa iba rin mga hayop, no? So, Doc B-Boy, ano naman po yung mga dapat na senyales o mga pwedeng makita kapag tayo ay may leptospirosis na ano po yung mga dapat nating bantayan? Of course, syempre, number one dyan is lagnat. Pangalawa, pwede maranasan ng mga is yung pananakit ng kalamnan. Usually sa may legs, calf tenderness ang tawag namin, no, sa may gastrocnemius area. Yun, masakit. Masakit ng ulo, pananakit ng tiyan, pwedeng namumula. Pero mas common is yung naninilaw yung mata. Nagiging kulay tsaa yung ihi or parang tea-colored urine ba ang tawag sa parang Coca-Cola yung itsura ng ihi. Tapos, ang pangit pa dito yung kumukonti yung ihi mo na napapansin. Parang nagiging lesser yung bathroom visits mo. Yung pala kumukonti na pala yung pag-ihi natin. Panghihina, pagkaratay sa kaminsan pamamantal din ng balat. So yun yung mga common na symptoms na pwede natin maramdaman regarding leptospirosis. Pero medyo severe na yung iba. Yung pinaka common is yung lagnat saka yung calf tenderness yung sa paa. Pero pag hindi nabantayan or hindi nasuri agad, yun na yung mga medyo pangit na yung mga nabanggit ko. B-Boy, nabanggit niyo na ito ay lumalala din, no? So tulad nung nabanggit natin tungkol sa dengue kanina, ang leptospirosis ay pwedeng magkaroon din ng mga komplikasyon. So ano naman po yung dangers ng leptospirosis kung hindi po ito na gamot kaagad? Kapag hindi kasi ito masusuri agad, delikado. Maaaring humantong talaga yung mga sakit na ito sa pagkaka-hospital. Lalo na kapag kunwari nawalan na ng ihi yung pasyente, hindi na siya makaihi. Usually, ang remedy doon is dialysis. Kapag yung pasyente hindi na nakakahinga, kailangan ng tubuhan kasi nagdudugo na yung sa may baga, pamamaga ng utak.
pwedeng nararanasan yun kaya hindi na nawawala sa tuliro, nagiging tuliro na yung, nawawala sa ulirat, kaya nagiging tuliro na yung pasyente natin. Nagkakaroon ng liver failure or parang hindi na maganda yung pag-filter ng wastes natin sa katawan. Kasi ang nag-filter ng waste natin sa katawan is yung liver natin. So, nagkakaroon ng liver failure. Tapos eventually, yung pinakaayaw natin is pag hindi ma-address lahat siya doon, hindi maagapan, namamatay talaga yung mga pasyente natin with leptospirosis. Doc Biboy, ano po ba yung ginagawa ng leptospirosis? Bakit nagkakaroon ng mga ganitong dangers? Anong ginagawa niya? Siyempre, isa siyang bacteria. Very virulent yung pathogen na to, no? So, kapag pumasok to sa katawan natin, different organs kagad ang mga tinitira niya. Pero ang pangit dito, hindi lang isa. Hindi lang isang organ yung tinitira niya. Kidneys, livers, brain. Tapos, ang pangit dito is kapag lumala talaga at hindi mabigyan ng tamang gamot yung pasyente, hindi, kasi since bacteria siya, yung pasyente, nagagamot siya with antimicrobial agents, yung mga antibiotics natin. So, ibig sabihin, kapag hindi na sisimulan, hindi nabibigyan ng prophylaxis, lumalala talaga sila, natatamaan yung mga vital organs natin. Kaya, doon lumalabas yung mga sakit na tinatawag natin, mga liver failures, at nagkakaroon ng chronic kidney diseases, tapos nagkakaroon ng mga meningitis or parang pamamaga ng mga utak natin because of this bacteria. Yun po pala yung Doc Biboy, no? So, kung kanina po sa dengue ay may mga nabanggit tayong mga diagnostic test, meron din po bang ginagawang mga test patungkol naman sa leptospirosis? Oo naman, meron naman syempre. Kasi syempre, you have to confirm. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, the best thing na gawin ng mga pasyente pag pumunta is maraming itatanong ng mga doktor kasi nga, history and physical examination is the cornerstone of our practice. So, history, physical exam, may mga test kami ginagawa during physical examinations. Tapos, regarding the diagnostic test, ang ginagawa doon is yung mga tinatawag nating leptomat or yung IgG-IgM tests for leptospirosis. Tapos, bukod pa doon is ginagawa din yung mga supportive na laboratories para ma-address din kung may mga complications na ba ang leptospirosis tulad ng mga creatinines, mga ihi, urinalysis, mga tiko. So, buti po nabanggit nyo, Doc Biboy, no, na meron namang mga test na pwedeng gawin para matukoy talaga kung ang ating pananakit ng katawan. Kasi yung nabanggit po natin na early signs and symptoms ay parang very general po siya na nafe-feel natin, no, lagnat, ganyan. So, maganda po na nabanggit ninyo na pwede pala itong matukoy na ito ay leptospirosis na. So, Doc Biboy, punta naman po tayo sa prevention measures tungkol naman sa leptospirosis. Katulad po sa dengue kanina, ano naman po yung mga pwede naming gawin na para maiwasan natin ang maging biktima ng leptospirosis? Sige. Basically, madali lang siya. So, kung alam naman natin na ang leptospirosis nakukuha siya kapag na-expose tayo sa body of waters or soil, doon sa mga sugat natin sa paa, sugat natin sa kamay or sa anything sa katawan, sa balat natin, pwede sa bibig or sa ilong or sa mata. Basically, ang ibig sabihin yun is iwasan mo na mapunta doon sa mga body of waters na yun na hindi ka sure kung infected ba with leptospirosis na bacteria. So, ang common naman kasi is baha. Diba? Ang common is baha. So, iwasan mo lumusong sa baha. Maglagay, huwag niyong hayaan yung mga anak niyo na maglaro sa baha. Kasi sa probinsya, ganun eh. May pinapayagan natin maglaro yung mga anak natin sa mga tubig baha. Tapos sa mga tubig na umaapaw sa ilog or lalo na sa mga kanal. So, iwas tayo doon. Huwag tayong maging, huwag natin hayaan yung mga anak natin na gano'n. Tapos, if ever naman, kung hindi mo talaga maiwasan, tulad ko dati, kasi UST ako before. So, pag bumaha sa UST, tatawid talaga sa may bandang Espanya. Mabaha talaga. So, mga tipong ganun, hindi mo maiwasan yung mga pag-crossover sa mga baha. Or kaya ang trabaho mo is rescue work na it entails you na pupunta sa mga baha.
after exposures, linisin mo yung part na yun na na-expose. Sabunin mo lang, basic lang, sabon, tubig, hugasan lang. Kapag may sugat ka, betadine agad. Tapos, iinom na pumunta ka sa mga health centers mo para mabigyan ng prophylaxis na gamot, which is libre naman. Tapos, bukod doon, kapag hindi mo maiwasan na lumusong, suot ka ng bota. Sa mga nasa U-belt before, alam nila yan. May bote at kapote ang mga yan. At pagsuot kayo ng bote, kapote kapag umuulan para makaiwas ka or mababad yung paa mo, lalo especially may mga sugat para hindi ma-expose sa tubig baha. Tapos, since ang common denominator ng baha is solid, hindi magandang drainage dahil naiipunan ng mga basura, panatilihin natin malinis or i-follow natin yung mga solid waste management sa community natin. Panatilihin natin malinis yung kapaligiran natin kasi kapag iniwan lang natin yung basura natin dyan sa tabi-tabi, it will eventually fall down to one canal. Mabubuo yan, magkukos siya na baha. Yun yung nangyayari. So, for me, ang pinaka-best dyan is solid waste management sa solid waste disposal para maiwasan natin ang mga pagbabaha sa community natin. And kapag sa pagkit ko kanina, kapag na-expose ka o high risk yung trabaho mo, lumapit ka sa mga health centers natin para magbigay ng mga post-exposure prophylaxis na tawag. Here in Quezon City, they give actually libre yung exposure prophylaxis na yon. You just have to go to your health centers tapos mag-history taking yung doktor sa inyo para at least kahit paano alam namin kung paano yung pagbigay ng exposure prophylaxis sa inyo kasi may mga levels kasi siya. Konektado, Doc Biboy, no, from solid waste management hanggang sa prophylaxis, no. So talagang malaki yung role natin, no, bilang mamamayan sa pag-iwas nitong leptospirosis na ito. So maganda po na nabanggit din ninyo ang ilan sa mga importanteng pwedeng gawin, no, lalong-lalo na reality po ito ng karamihan sa ating kababayan na lulusong po talaga sila sa baha, no. So inisin ng sabon na tubig yung na-expose. Kapag meron daw tayong sugat ay linisan na ito ng betadine at magsuot ng bota hanggat maaari, no? So, paki-explain nga po, Doc Biboy, sa ating mga health checkers kung ano yung nababanggit po natin kanina pa na prophylaxis. Yes, dahil isa itong bacteria, meron tayong antibiotics na binibigay for that. So yung antibiotics na yun, I won't go any further, pero yung antibiotics na yun, available yun sa health centers natin, binibigay natin siya by exposure. So meron yung low risk, medium risk, saka high risk exposure. So depende na yun kung paano na yung binibigay. Ang mas maganda dyan, alam mo na meron tayong ganun sa mga health centers natin. So mas maganda kung nadaan ka sa mga baha at hindi ka sigurado sa dinaanan mong baha kung madumi. Pwede kang mag-consult sa mga healthcare workers natin sa health centers para mas mabigyan tayo ng mas apt or ibig sabihin mas tamang prophylaxis na gamot. Huwag tayong self-medicate. Yun ang importante sa akin. Huwag tayong self-medicate. Tapos huwag po kayo bumibili ng kahit anong gamot na nabibili sa butika. Sa butika saka sa mga maliliit na tindahan. Kasi kung meron man nagbebenta ng mga antibiotics sa tindahan, bawal po yun. Pwede po natin yung sumbong sa Food and Regulatory Drug Office natin. Parang nakakatakot po itong leptospirosis na ito, Doc Biboy, no, kung hindi ito na-address agad. So, sa ating mga health checkers mo na tulad ng nabanggit natin kanina na talagang lulusong ng baha o maaring may exposure sa leptospirosis. Ano po ang mapapayo nyo, Doc Biboy? Diretso na po ba sila sa doktor matapos nilang gawin yung mga paglilinis, ganyan? Maganda po ba na parang preventive din na magpatingin na agad sa doktor? Oo naman. Yes, oo naman. Kasi merong incubation period din yung Leptospira species, no? Itong leptospirosis. So, kung tatanungin nyo, lumusong ako sa baha. Kailan ba yung magkakaroon na sintomas? As early as within 10 days, yung sabi kasi sa isang libro, within 10 days, lumalabas yung symptoms from the exposure na pagbabaha. Tapos meron din literature sa sabi as early as 2 days to as greater as 30 days. Yun yung nagiging incubation period ng leptospirosis. Depende kasi yun sa immunity system ng
sa kung gaano kaganda yung immune system ng yung pasyente na naapektuhan. Pero pinaka may importante nga dito is you need to talk to the doctor sa health center mo or healthcare staff. Usually sa Quezon City kasi healthcare staff natin very well trained yung mga yan to dispense medication. So alam naman nila yun. Para alam nila kung ano yung level of exposure mo sa yung risks mo. Tapos alam natin doon nila i-base kung ilang gamot yung ibibigay sa'yo. Para yan. Yun po pala yun, no? So, Doc B-Boy, meron pa po ba kayong mga health tips para labanan pa ang leptospirosis na pwedeng maging biktima, bata man o matanda? Pag may sugat ka sa paa, tapos pag meron ba, takpan mo na yung sugat mo. Magbota ka na, tapang may sugat mo, magbota ka na. Minsan nga yung iba, pinaplastic pa yung paa pag lumulungsong. Lalo na sa mga may sugat sa paa. Yun lang naman ang kailangan nyo intindihin kasi don't self-medicate. Alam nyo naman kapag uso ang leptospirosis. So, huwag ka na lang muna lumusong sa baha. Kung lumusong ka man at hindi mo maiwasan, magpakonsulta ka agad para magbigyan ka ng prophylaxis. Ang ibig sabihin na prophylaxis, inunahan na natin bago pa siya manalasa para hindi po ganun. Yun ang ibig sabihin na prophylaxis. So, marami tayong binibigyan ng ganyan sa ating mga health centers dito sa Quezon City, and I believe so sa ibang LGUs din, ganoon din ang ginagawa kasi isa lang yun naman yun mga DOH guidelines kasi yung mga sinusundan namin. Kaya yun lang na may mensahe ko, don't self-medicate, magtanong sa mga eksperto natin, sa healthcare workers natin. Makinig tayo sa mga payo ng mga health experts natin, especially here sa segment na to, Health Check Plus. Sasamantalahin na po namin, Doc B-Boy, ang opportunity na ito para itanong din sa inyo. Ano po naman ang inyong mensahe at mga paalala sa ating mga kababayan ngayong tag-ulan? Na alam naman natin na maraming uri ng sakit ang laganap sa mga panahong ito. Siguro ganito na lang. From summer tatanong kasi tag-ulan, ang daming sakit. Usually pag tag-ulan kasi ang uso ng mga sakit kapag tag-ulan is flu, influenza-like illness, COVID-19, dengue virus, saka dengue saka leptospirosis. So, ang tanong kasi, bakit tuwing tag-ulan, lumalabas itong mga to? Or tumataas yung mga kaso ng mga to? We need to understand na from summer season na mainit ang temperatura, biglang pasok ang rainy season, biglang bagsak ang temperature. So pagpasok ng rainy season, which is yung El Nino, El Nino, from La Nina to El Nino, bumabagsak yung temperature sa weather natin, lumalamig yung panahon, nagiging damp yung weather. Mas favorable kasi siya for the virus to thrive. Ibig sabihin, favorable yung condition na yun na damp yung weather, cold yung weather, tas damp yung humidity. Favorable yung virus na yun na mabuhay. Pangalawa, may mga studies na nagsasabi cold air decreases our mucus clearance. Ang mucus clearance natin, ibig sabihin sa ilong, sa nasal passages natin, nagpuproduce tayo ng mucus para yun yung first line natin para ma-evade natin yung mga pathogens na nabanggit ko kanina, like bacteria, virus, etc. Kapag na-expose yung ilong natin, nasal passages natin sa cold air, bumababa or nag-decrease yung mucus clearance natin. Kaya mas nagiging prone tayo to accept those pathogens. Kaya nagkakasakit tayo usually sa sakit. Then pangatlo, dahil umuulan, nagbibigay tayo ng breathing material para sa leptospirosis pag bumabaha. Para sa dengue, kapag naiimba ka ng tubig. So, yun yung reason bakit sakitin ng tao ang mga Pilipino usually kapag rainy season. Pero tandaan natin na ang leptospirosis at ang dengue, kahit puso sila sa rainy season, buong year sila nananalasa. Hindi lang during rainy season. Bakit ganun? Papansin niyo kahit dengue, meron January nagkaka-dengue. Kasi nga, the Philippines is in the tropical zone. Kung nasa tropical zone tayo, may mga moments talaga na biglang uulan ng malakas pero wala namang bagyo dahil sa mga ICTZs. So, in short, yung mga sakit na to, hindi lang siya dapat
ay hindi lang nauuso during rainy season, pero kundi nananalasan na sila the whole year, kahit Christmas. So, yun lang naman, ang huling habiling ko sa lahat, pag mas mataas yung kaalaman sa health natin, sa mga iba't ibang uri ng sakit na to, mas maiiwasan natin ang mga komplikasyon ng mga sakit na to. Dahil tandaan nyo, mahal magkasakit. At financial burden din ang magkaroon ng mga komplikasyon sa mga sakit na to, lalo na ang pagkamatay. Kaya prevention is the best medicine for us sa public health. Sunod po tayo doon. Mga health checkers, mag-ingat po tayo sa dengue at leptospirosis. Maraming salamat po muli, Dr. Marlon Joselito Roberto F. Molan. Maraming salamat din, Teacher Elliot, sa mga tagakinig natin, taga-subaybay natin sa Health Check Plus. Samahan niyo po muli kami sa susunod na linggo dito sa Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago magtapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or i-scan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker.